Hi guys! Hello guys! Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So, for today's episode is pag-usapan naman natin kung paano po ba magpa-cancel ng BMBE. So, direct to the point po tayo. So, ang video na to is about BMBE at yung mga gustong magpa-cancel. So, dumating ka sa point na to, napapanorin mo yung video ko, siguro kasi napapaisip ka kung tama ba na nag-acquire tayo ng BMBE certificate, no? Or siguro you're still planning to acquire certificate from BMBE. So, this video is not to discourage you na kumuha ng certificate. So, case-to-case basis po yan. Depende po sa negosyo ninyo kung ano yung mas okay na tax type natin pagdating sa BIR. So, kung kayo ay may idea na kung ano yung BMBE, so mas okay sa inyo to na panoorin po natin ito. Pero kung wala pa pong idea sa benefits ng pagiging BMBE, search po muna kayo bago natin panoorin ito. Okay po? So first, titingin ako dito sa baba kasi dito yung notes ko. So again guys, disclaimer, pawang experience ko lang po yung may share ko dito. May mga nag-message na din po sa akin sa group namin kung ano ba yung ginawa ko. So, sinare ko lang yung ginawa ko. So I'm also sharing with you kung ano yung mga steps na ginawa ko sa pag-cancel ng BMBE natin. So basically, ano ba ang BMBE? So, from the meaning of BMBE, ito ay Barangay Micro Business Enterprise, wherein under siya ng DTI. So, ito ay isang batas na isinagawa. Para matulungan po ang ating maliliit negosyo. Ang maliliit na negosyo or negosyante para sa gustong magsimula pa lang. They have their pros and cons. Ayun, nung una nakita ko yung lahat ng pros niya. So, lahat maganda naman. Actually, yung minimum wage, mas below yung minimum wage, tapos yung mga iba pa. However, based sa pag pinag-aaralan mo kasi yung negosyo mo, doon mo malalaman yung daily average sales mo, kung okay ba siya pagdating ng 1 year, kung okay pa rin ba yung BMBE, or baka may ibang tax type na pwede sa atin. Ayan. So, paano ba makakuha ng BMBE na yun? So, meron sa previous video ko, panoorin nyo na lang po para direct to the point tayo sa pag-cancel. Actually, FYI po, kagaya din po ninyo, kaka-register ko ng January 31. Yes, as of this video, today is March 18, 2024. So, it's been 3 months, pero 1 month ago, napakancel ko na yung BMBE ko. So, siguro, may agam-agam kayo na, ano ba, kaka-register ko lang, baka mamaya hindi siya pwedeng cancel. So, January 31, January, nag-acquire ako ng certificate, pinakancel ko siya ng February. And then, in-update ko yung BIR ko ng February din. So, lahat yun ginawa ko. Okay. So, may mga question po na pumunta sa isip ko nung part na yun first, or baka sa inyo din, baka dumating din. Bakit nga ba ako nag-decide na i-cancel ang aking BMBE? So, itong part na pagka-cancel na to, hindi siya madali. Kasi kagaya po ninyo ng baguhan din ako, naguguluhan din ako kung ano bang tax type ang kukunin ko, ano bang sabihin ko sa BIR. Pero since nakita ko yung BMBE na napakaganda, yun yung una kong ginawa. However, nung nakapag-register na ako ng COR ko, and kung mapapansin nyo, ikalawang update ko na yung COR ko dito. Yung nakalagay sa first na COR ko is, nakalagay doon BMBE certification. Kasi meron po ako doon na pinakitang BMBE dati. However, nung nag-start na to, nag-start ako ng February 1, nag-open tong business namin, parang mababa yung sales ko. Siyempre, given na bago pa tayo, like 100, wala pang, hindi pa siya more than 500 in a day, wala pang ganun sa printing business natin. Kasi, pure printing lang sa documents pa lang tayo. So, nag-decide ako, parang kinumpute ko, sa isang taon ba makaka 250,000 ako? Ayun. So, kasi ang BMBE po, nagbabayad po kayo ng 3% from your gross sales quarterly, mamit nyo man or hindi yung 250,000. So, for example, January, February, March, January, February, March, naka 30,000 kayo, kukunin yung 3% nun. So, magbabayad kayo quarterly. At saka isa pang reason kung bakit din pa ako nag-cancel ng aking BMBE ay kailangan po ng financial statement, which is hindi pa kaya ng bulsa namin para kumuha ng bookkeeper or CPA para sa kanilang professional fee. So, saludo naman po ako sa mga marunong po talaga dyan, na napakadugot pawis din po ng pag-aaral nyo dyan. So, ayun, aminado naman ako na hindi ako ganun kagaling sa math, especially sa mga balancing or sa financial statement na yan. Kasi may mga terms sila na sila lang nakakaalam na sa ordinaryong tao na kagaya ko or kagaya natin, hindi natin alam, di ba? So, ayoko namang magka-problema sa financial statement ko, baka balikan din ako ng BIR. So, yun, I'm not still financially capable para magbayad sa professional fee ng mga bookkeeper po. So, pag sinabi naman natin professional fee, hindi yan bababa sa 500. So, yun po, yung isa kong first, yung tax type niya, yung reason ko, pangalawa, yun din po yung sa financial statement.
Kasi nagtanong ako sa 8% tax type. Oh, yes po, 8% tax type po yung kinuha kong BIR na. And updated na po sa COR po natin. Ayan. So, yun lang so far. Proceed na po tayo kung paano ba mag-cancel. Ang una ko pong ginawa, chinat ko po, since online ko nakuha yung certificate ko from BMBE, chinat ko lahat ng pwede sa DTI, DTI Helpdesk, DTI official email, then transfer na naman ako. Papakita ko sa inyo yung mga pagta-transfer nila sa akin, na ito yung dapat kong email. Hanggang sa in-email ko yung DTI BMBE ata, if I'm not mistaken, ilalagay ko na lang dyan sa screen na yan. And then wala po silang reply sa akin. Like siguro 1 week na naghintay ako. Up until now, wala pa po silang reply sa akin. May reply yung dalawa. Yung una, nirefer ako dun sa kabila, then nirefer ulit ako dun sa pangalawa, wala na po silang reply. Okay? So ang ginawa ko, kasi sabi nila, every start of the year, saka ka lang pwedeng mag-change ng tax type before ka magbayad ng first quarterly due mo. Since I'm a BMB dati, may percentage tax akong may quarterly due ako na percentage tax. So, napaisip ako ano bang kailangan kong gawin. Since walang reply sa lahat ng mga in-email ko, which is naman po sana nanawagan din po tayo na sana mag-reply din sila, di ba? And nagtanong din ako sa DTI Negosyo Center dito, sabi nila, mag-email na lang daw. So, in that time, wala akong nagawa. Kundi na lang, si Habi, may kakilala siyang DTI, may naging customer silang DTI dati, nirefer ako, na-message ko kung ano bang dapat gawin. Ang first na tatanungin po ng DTI sa inyo is, bakit po kayo magka-cancel? Siyempre, sa kanila po yung BMB na yon, yung certificate na yon. Aalagaan nila kayo, kung tatanungin nila kung bakit ba nag-cancel, ano kaya yung possible reason, yung mga yon. So, be firm lang, if ever na may rason na kayo, personally, be firm lang kung ano yung gusto nyo sabihin. So, okay, sabi ko po, may tax type ako sa BIR na hindi ko magamit kasi under ako ng BMBE. Tapos, ayun, ang sinabi po sa akin, gawa ko ng cancellation letter, address sa provincial head, sinabi na din niya yung pangalan ng provincial head. So, pwede mo din i-type kung sino yung provincial head nyo sa amin, probinsya, kasi dito kami sa Pangasinan, probinsya. Kung sino yung head na nasasakupan ng yung area, pwede yung i-type yung DTI, then dun nyo siya i-address. And then, gagawa kayo ng letter. Ito, napatingin ako sa baba kasi dito yung letter ko. So, ito medyo malabo kasi copy na lang to. And gagawa kayo ng letter stating doon yung reason ninyo. And then, syempre, yung pangalan nyo. And then, kailan yung i-surrender yung original BMB ninyo. Tsaka, ID na din. Mag-attach na din kayo ng ID. Okay, guys. This is the tricky dyan. Buti na lang, since I work from may mga previous company ako, everything na pinapa-receive ko, may second copy ako. So, ang ginawa ko, nag-print ako ng cancellation letter ko. Dalawa po yun. Pumunta ako sa DTI Negosyo Center. Tinanong ulit ako kung bakit ano yung ka-cancel. Pero since alam naman na nila na pupunta ako doon, i-entertain nila ako. So, ang ginawa nila, in-scan nila, pina-approve ata nila sa parang provincial or doon sa mas malaking DTI. So, sabi ko, hingi pa ako ng copy. Sabi nila, wala silang copy. So, ang ginawa ko, yung receiving copy ko, pinatatakan ko ng receive. Yan. Kung makita nyo dito, may receive at saka sign, tapos yung date. Okay po? So, wala silang ibibigay sa inyo na proof na you are cancelled, BMB cancelled ka, wala na. So, yun. And then, nagtanong, previous din pala nito, nagtanong ako sa BIR kung anong gagawin ko pag magpapakancel ako ng BMBE sa kanila. So, sabi nila, proof of na cancelled, proof of your papers na cancelled na kayo sa BMBE. Kasi po, pag BMBE tayo, hindi po natin pwedeng gamitin yung mga ibang benefits na parang double incentive, mga ganun. So, bawal po. So, kailangan nyo lang mamili. Ayan. So, pinili ko yung 8% tax type. So, kahit nung January ko lang, tinanong din actually nila ako kung kailan ako nag-register. So, sabi ko January. Then, February, pinakancel ko. So, yes, wala naman silang magagawa kasi on choice lang natin. Huwag lang kayong magre-regret sa dulo if ever na pinakancel nyo, di ba? So, ito, medyo malabo kasi receiving copy na nila ito. Kung gusto nyo kumuha ng letter ko, sample letter ko, just comment below, lagay nyo yung email nyo. I'll try to send to you yung mismong email ko. Ipalitan nyo na yung mga pangalan, yung provincial head, or kanino yung address, ewan ko na lang. Kasi, may mga nag-message din sa akin, kasi sumali pa ako sa BIR group sa Facebook. May nag-message din sa akin, ano ba yung ginawa ko, kasi pumunta daw sila sa DTI Negosyo, and then, sabi nila, online daw yung pagka-cancel. Tapos sabi naman nila, if ka-cancel nila, wala daw silang ibibigay na proof payment. Yan, papakita ko sa inyo yung, hanapin ko lang dito.
Ayun, basta sabi nila pumunta daw sila sa DTI Negosyo Center, wala silang ibibigay na proof. So, message ko naman, sabi ko, make 2 copies sa cancellation letter nyo kasi baka mamaya nagpa-cancel ka, sabi nila system lang nila i-cancel, pero afterwards ikaw yung babalikan. So, mas maganda may black and white po tayo. Wala namang problema if pina-receive natin sa kanila, diba? Kung kailangan nila, at least meron tayong second copy. Ayun. And then, yun lang so far, yung pagka-cancel po ng ating BMBE. And then, after ko na-cancel, ang ginawa ko, pumunta ulit ako sa BIR. Sinabi ko yung concern ko, sabi nila naman, pwede naman. Wala po akong actually, wala na yung 500 pesos. Binayaran ko lang is 30 pesos for the documentary stamp. So, pakita ko sa inyo ha. Wait lang. Okay guys, so ito siya. Ito yung bago ko, ito na yung luma ko. Papakita ko sa inyo. Ito yung luma ko. Kung makikita nyo, may nakalagay dyan na takpan ko na lang. Ayan. Diba? BMBE CE number. Ito yung aking 2303. Ayan. So, ito yung luma ko. Actually, susurrender mo kasi yung original nyo sa may BIR nyo. So, buti na nakapag-keep ako ng photocopy ko. And then, ito na yung original po na, ito na yung updated na 2303 ko, dalawa po sila. Kung mapapansin nyo, nag-note ulit sila dito. Wala na yung registered ng BMBE, kundi, ito na sa dulo. Yan, note, avail 8% income tax rate option. Yan, so updated na ang aking BIR. Kung makikita nyo, dalawa na lang yung tax type na nandito. Pa natin ha. Yan, dalawa na lang yung tax type. And then, unlike yung previous ko kasi, meron pa, dalawa din, pero meron akong percentage tax. Wherein, kailangan ko magbayad quarterly. Ayan, di ba? So, yun lang guys. Madali lang naman siya actually. Yun lang, kailangan nyo lang din maging patient sa mga taong madidil natin kasi merong masusungit, merong mababait, merong gusto kang entertain, meron naman yung time na yon in a day, may mga pinagdadaanan sila. So, intindihin na lang din natin. Yun lang, patience lang talaga kasi pagdating sa government transaction talaga, ay, alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Ayan, so, sa mga gusto po ng template or kung gusto kaya nyo gumawa, madali lang naman yun. Pero kung hindi kayo confident enough to say your reasons, pwede kong isend sa inyo yung through email. Just comment below kung ano yung email niyo at saka kung ano yung gusto po ninyo. So yun lang, kung may questions po kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong. And then, ano pa ba? Siguro, magkakaroon din ako ng video, mga next dun sa update ng aking printing business. After 2 months, diba sabi ko, first 1 week, 2 weeks, mahinang-mahina. Then after 2 months, thank God, ayan, na medyo nakaka-survive naman tayo. And nag-enjoy po tayo sa ating printing business. Actually, ito po yung mga sample na gawa natin. Ayan, tapos, ito, mga bago lang itong gawa natin, Sintra board. So, thank you for watching guys. I hope may natutunan po kayo. And huwag nyo kayo mahiyang magtanong or mag-ask ng any help if ever may gusto ko yung clarify. So, thank you for watching guys. Bye-bye!